Ayun, medyo basa pa ang buhok natin. So, di ba? Baka raw mabulag pag natulog. Joke, joke, joke. Hindi ako naniniwala doon. When I was younger, young talaga. I was 5 or 6 when my mom, parang kumbaga tinakot niya ako na, ala, matulog ka, sige, basa ulo mo, baka mabulag ka, parang gano'n. Then, kinorek naman ako later on, hindi naman pala totoo. Pero sasakit ang ulo mo pag natulog ka ng basa ang buhok mo. So, sabi ko, gamitin ko na lang itong pribilege to record another vlog regarding, alam niyo maganda po ito. Siguro narinig niyo na po ito minsan, pero iba po yung revelation ngayon sa akin itong pagpaparami niya ng 5 loaves and 2 fish. Actually, ito po ay recorded sa lahat ng gospel. Sa 4 na gospels po, nandito ito. You know what? Significance po nito ay kapareho nung napako siya sa krus. Nasa 4 na gospels din. Kasi meron po ilang mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesukristo na matatagpuan lang sa Mateo, meron matatagpuan lang sa Lucas, may matatagpuan lang kay Mark, at may matatagpuan kay John, di ba? Pero yung mga nai-record sa 4 na ebanghelyo, may sinasabi po talaga dito ang Panginoon para po sa atin. Ako naniniwala po talaga ako yung kapag may sinasabi ang Panginoon dito, punong-puno po ito ng revelation, hindi nauubos. No? Kasi talagang gusto niya ito yung makita ng mga tao kung sino talaga siya. Like for example, He died on the cross for us, namatay siya sa cross, tapos nabuhay magmuli. Gustong ipakita rito ng Panginoon sa atin na siya ang ating tagapagligtas. At sa Kanya lang ang kaligtasan. O yun, sa cross. Ito naman, dito naman sa pagpaparami niya ng out of 5 loaves and 2 fish. Diba? Ano ang makikita natin, o should I say, ano ang gusto ni Lord na makita natin dito? Alam niyo kung ano po? Jesus is our provider. Actually, mas malalim po rito sa grace. Jesus Himself is our provision. When we have Jesus, we have everything. Ayun lang po ang gusto niya sabihin dito. Ang lalim nito, ang ganda po nito, at hindi siya nakakasawang. Actually, pag ito po ang topic namin dati sa Bible study namin, ginagabi po talaga kami, inuumaga kami dito. Sapagkat ang daming revelations na ang sarap paging Kristiyano, di ba? Kapag pinag-uusapan natin ng Word of God. Marami siyang gustong sabihin sa bawat isa sa amin. So talagang nag-share po kami rito. Okay, umpisa na po natin. Ang tinapay po ay kumakatawan po kumakatawan sa kanyang body. Alam naman po natin yun, no? Ang body niya ay nalatayan, nasugatan, binugbog, at ipinako sa cross. Diba? Jesus is the bread of life. Yung fish, nakakita na ba kayo, di ba, ang isa sa mga symbols ni Christ, fish. Anong sinisignify nito? Sinisignify nito yung pag-provide niya sa mga tao ng pagkain spiritual. Okay. Both, wag niyo ikalito yan. Both spiritual and literal na katawan natin, papakainin niya yan. Di ba? Hindi naman siya hindi naman siya nagpo-focus lang sa spiritual lang. Papakainin din niya yung mga katawan natin. Siyempre, kailangan din nating Kaya, si Jesus, pag nasa iyo siya, kumpleto ka na. Okay? So, ako, gusto kong sabihin po sa inyo, out of nothing, Jesus can create many things. Diba? Tingnan nyo. Pero dito, meron kasing limang tinapay 5 loaves and 2 fish. Doon naman gusto niyang ipakita roon na kung ano yung meron na tayo, out of that, lalago. Hindi po ba? Lalago. Like for example, yung mga bagay na mahahawakan ng mga kamay natin, dahil si Jesus ay nasa atin, dahil pinagpala na tayo. Tandaan po sana ninyo mabuti, if you are a Christian, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Why? Sapagkat pinagpala ka na, past tense, at pinagpala ka forever. We are highly favored and greatly blessed by the Lord Jesus Himself. So hindi ka dapat mainggit sa iba na hindi mananampalataya. Abay, ba't ka naman maiinggit sa hindi mananampalataya? Seemingly, they have
the richness o riches dito sa mundo. Meron silang mga bagay na siguro titulado, mas malalakas ang impluensya. Pwede ko mong gamitin yon. Okay. Sila po ay mga popular siguro dahil may mga pera. Pero tandaan mo ito, if you are a Christian, higit ka pa diyan. Higit ka pa diyan sapagkat si Jesus ay nasa sa atin. When we have Jesus, we have everything. Let me share you a story. Alam ninyo ang Word of God, nagsasangkin yan sa iba't ibang pamamaraan. Okay, makinig po kayo mabuti sa akin. Importante po ito. Makinig po tayong mabuti. Paano nagsasangkin ang Word of God? Unang-una sa Bible. Sulat nyo kung may mga ballpen at papel kayo, please. Nagsasangkin ang Word of God unang-una sa Bible kasi ayan yung direct word niya. Pero gumagamit din si Lord ng number 2, mga tao, people. Okay, number 2, people. Number 3, paano nagsasangkin ng kanyang word? Okay. Siyempre, situation. Yan, tatlo lang po yan. Bible, people, situation. At dito sa pangyayaring ito, meron pong tumanim sa aking puso, ginamit po tao. Isang kumbaga parang tiyahin na namin sa pananampalataya ito. Tita ang tawag namin sa kanya. We'll have to call her tita. Napakabait ng taong ito. Ito po ay milyonaryo. Baka nga bilyonaryo pa, malay ko. No, dito sa mundong ito. Yes, she's a millionaire. She's all around Europe. Kung gusto niya pumunta ng Europe, biro mo, isama mo naman ako, ilagay mo ako sa maleta. Nung tumatawa siya, ikaw bata ka, pilyo ka. Ganyan. Ilagay mo ako sa maleta para hindi mahalata. Oy, yung aso pong yun sa kapitbahay yan, ha? Huwag kayo magagalit sa akin, no? Sa kapitbahay po namin yan, hindi po sa amin. Mga aso namin ngayon behave na. Tulog na yung iba. Okay, so, saan na po ba tayo? Yun, mayaman po yun. Yung sister na yan sa Panginoon. At isang araw, nagkaroon kami ng Bible study. Anong araw? Night pala yun. Ang Bible study namin, nag-i-start kami ng 7, tapos kami ng 9:30, supposed to be. Pero minsan, nasarapan ng kwentuhan, uwi kami alas 12. Mga 11:30, alas 12, ganyan. Masarap mag-Bible study. Kala nyo ba? So, ayan, nangyari. So, may Bible study kami one time. Kaya sabi ko, tawang ginamit. Itong taong ito, we love to call her tita, no? Sister in the Lord. Sabi niya ganon. Na-realize ko, sabi niya, when we have Jesus, we have everything. Ewan ko, pero parang nung sinabi niya yun, parang sandali lang ako. Parang binulay-bulay ko talaga. I have the Lord Jesus Christ. I have everything. I truly have everything. So, ang tanong ko sa inyo, kung nasa sa atin na ang lahat, dapat ba tayong mainggit sa mga hindi mananampalataya? Hindi. Dapat natin pa nga silang sharean ng meron tayo. Ayaw naman ni Jesus na solohin natin, di ba? We need to share the good news sa kanila. Dahil ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, pumarito ako sa mundo upang hanapin ang mga nawawala. Di ba? Iniwan nga niya yung 99 na tupa para hanapin yung nag-iisang tupa na naligaw ng landas. Ganyan po ang Panginoong Jesucristo. Ganyan ang kanyang puso. So, tayo rin po dapat ganyan ang puso natin when it comes to sharing. Okay? Yung mga mahiyaman na yan, mga milyonaryo yan, karamihan dyan, unbeliever, kailangan nila si Jesus. At tandaan nyo, pag naging believer ang mga yan, hindi po madamot ang mga yan dahil babaguhin ni Christ ang puso nila. Magiging mapagbigay po sila sa gawain ng Lord. Ganun po yan. Okay? So maganda po maging believer, maganda mag-Bible study. Naalala ko lang po talaga. Especially kahapon yung mga kasama namin sa Bible study. Nalulungkot po kasi, namimiss ko po talaga sila. Okay? At yan. Yun. Pero siyempre, iba't ibang panahon talaga. Di ba? Ganyan po talaga. So, yan. Gusto ko pong sabihin po sa atin, when we have Jesus, we have everything. Kompleto po tayo. We are complete because of Jesus.
Kumpleto ka, sabi mo sa sarili mo. Yes, that's because of Jesus. God bless.